number 7 na tayo. Ito yung sa 11 Principles of Leadership. Ito palang binabagi ko, combination ito ng mga aking experience at yung kaalaman, teorya at practice. At ang pangpito, napakahalaga nito. Lalo na ngayon sa maraming information na kumakalat, laging keep your people informed. Kailangan talaga to. Kasi maraming mga fake news ngayon. Kahit sa unit, kahit sa squad, sa platoon, company, sa batalyon, maraming fake news. Kagaya halimbawa sa batalyon, babawasan daw ni Batcom yung uwian from 30 days, gagawing 20 days. Fake news na kagad yun, may mga ganun. Sasabihin niya, may mga ganun na pag hindi ka nakapasa sa PFT, bawas yung uwi. Totoo yun. Pag hindi ka naka-pull up, bawas yung uwi yun. So, kailangan magpursige. Pag-alaga ko rin sa welfare nila yun, na kailangan malakas yung upper body para pag kailangan sa personal life o sa trabaho, talagang ma-implement din nila. So, marami talagang mga fake news ngayon. So, kailangan, as an officer, na kailangan talaga na... Pero, meron din tayo na sinasabi natin na too much information, yung information overload. Sa atin, nasa art na rin yan ng leadership kung paano natin i-share, kung ano yung limit ng information na i-share natin sa ating kasamaan sa tropa. Again, ang objective nito ay magandang samahan, ma-accomplish ang mission. Then, kailangan talaga nito, yung sa pag-sharing information, ang kagandahan pala nito, pag ginawa natin to, nakaka-build ito ng trust. So, pag sinabi mo na, ganito, sir, ganito yung situation natin, sir, at ganito yung kailangan, at ganun din sa tropa, ganito ang kailangan natin gawin. In a way, maka dahan-dahan to na hindi mo yung sinasay-ops yung kasamaan mo. Marami kasing ganyan. Kahit noon sa kumpanya pa ako, may mga senior NCO at may ibang officer din talaga na misleading. So, misleading information to the point na hindi na paniniwalaan yung mga NCO sapagkat iba yung sinasabi nila tapos yung pala iba ang gagawin. Maybe siguro pag enemy-oriented, pwede ito. Sa kalaban, pwede natin itong gawin. Pero sa samahan, I don't know dun sa diskarte na mga sa special forces. Pero sa experience ko, dito sa loob ng sa unit, mas maganda talaga yung sharing of information, yung up to what limit, nasa art na yon, up to yung category pala ng pagbibigay kung ano information na yun. Nasa art na yon o nasa appreciation na yun ng leader. So, ang number 8 naman natin, yung sa Principles of Leadership, develop a sense of responsibility and among your subordinates. So, common yun sa atin, company commander ako, Batcom, na bibigyan talaga natin yung responsibility yung mga tauhan natin. So, minsan, ang ginagawa ko, ang diskarte ko, subukan ko muna, bigay ko sa kanya. Tingnan ko kung anong diskarte niya. Kung maganda yung diskarte niya at maganda yung naging result, well and good, okay yun. Ganun din nung staff officer ako, ganun din ginagawa sa akin ng boss ko, ng mga naging battalion commander ko. Binibigyan ako ng tasking tapos tingnan nila kung ano magiging diskarte ko. Yung sabi nga, diskarte, innovation. Kasama dun sa Filipino military leadership traits na madiskarte ang Pilipino talaga. Dito sa batalyon, pansin ko na may mga officers talaga na bigyan mo ng tasking, maraming diskarte na pwedeng gawin. At yung iba naman, to the letter talaga ginagawa. At pag mayroon barrier, tigil na kagad, di na sila, ibig sabihin, yung sabi ni CEO ay hindi ma-accomplish. Ang ginagawa nila ay direct hit. Pero hindi na nag-think, ang common term ay out of the box na solusyon. May mga ganung official. So, pagka ganon, ang tinuturoan ko na lang sila. So, ako na yung nagme-mentor sa kanila. Binibigyan ko sila ng diskarte. Kasi minsan kasi ang diskarte nasa tao talaga 'yan.
kahit well-educated yan, mga kilalang schools or kilalang mga universities and all, ay hindi pa rin talaga madiskarte. Minsan, ang diskarte kasi ay nadidevelop dahil na rin sa adversary. So maraming, kagaya ko, na marami ng pinagdaanan sa personal life, ang kabataan pa, pati dun sa serbisyo, combat engagement, challenges bilang staff, nakaka-develop talaga yun ng resilience tapos ng diskarte. So minsan kasi, pag nakikita natin tayo nasa isang tao, staff officer man, o kahit platoon leader or company commander, na hindi masyadong nakaranas ng adversary sa buhay. Kaya nga tayo may adversary quotient. Iba ang nagiging reaction pag may problema. Kumbaga, stop na kagad o challenge ba? Na pwede pala, marami pang paraan. Pwede kang, yung problema, kahit huwag mo nang head-on, so bigyan ng solusyon or makahanap ng solusyon. Pwede ka naman go under, above, side, left, maraming ways. Kaya nga may, meron tayong plan A hanggang plan Zulu. Meron kung hindi mag-effect yung Zulu, pwede naman plan Alpha-Alpha. So marami talagang paraan para masolusyonan yung challenges or kahit ma-accomplish yung mission. So ganun ang ginawa sa akin noon at yun din ang sinishare ko. Minsan yung pag-share ng mga solution ay nasa level din of openness or mindset ng opisyal. Ang sa akin, as much as possible, hindi ako nang bubulaut. Ang sa akin ay na binibigyan ko sila ng information para magkaroon sila ng awareness din, realization na ganito pala ang pwede pa. So pag naging too much emotional tayo, na sa akin bull out ka agad, ang tingin ko ay mapipiit yung innovative prowess o yung ability ng individual. Subukan mo siyang bigyan ng tasking, tapos tingnan mo kung anong paraan or ways na pwede niyang solusyonan ito. Pero pag wala talaga, try to provide na ways na kung paano yung masolusyonan yung task or challenge na meron sa kanya. So, ganun ang diskarte ko, ganun ang ginawa sa akin noon previously, at ganun din ang ginagawa ko. At ang almost matapos na tayo, ang number 9 natin sa 11 Principles of Leadership ay ensure that the tasks are understood, supervised, and accomplished. Ulitin ko, we should be able to ensure that the tasks are understood, supervised, and accomplished. Yun talaga. Kahit sa pag-aaral, sa yung mga nakapag-college, nakapag-conduct ng research, kailangan mo talagang sabihin sa kanila kung anong task, ulitin ulit, tapos pa-backbrief mo sa kanila, o paulit mo sa kanila. Kasi minsan, ang gusto mo talaga ay pumunta sabihin mo sa utusan mo or bigyan mo ng tasking, let's say sa platoon leader, kailangan pumunta ka sa Objective Alpha. Sabi ko pumunta ka madaling araw. Kagaya ng one time may nangyaring ganun. Objective Alpha, madaling araw. Tapos, sabi ko punta siya. Tapos, dahil gabi, walang masyadong night fighting system, ay hindi siya nag-feedback nung alas 11 ng gabi, mga alas 12. And tapos nakita ko, kinabukasan ay ang layo niya sa Objective Alpha. Hindi siya nag-move kahit nung araw na. Kasi mahirap daw yung terrain na nung gabi ay hindi niya nakuha. Tapos nung umaga na ay nakatulog daw sila, mga ganung situation. So kahit na nasabi ko yung task sa kanya, inulit ko, at nag-backprep siya, may mga pagkakataon din ganun, ay hindi niya pa rin nakuha. Minsan kasi, yung mga inutusan natin, mga pa-officer man o enlisted, ay kailangan ulitin sa kanila at paunawa kung bakit natin kailangan ma-hit yung gantong objective. So, inulit-ulit sa kanya, pina-appreciate ko sa kanya,
na ganito dapat at ganun dapat yung gawin niya. Which is totally different sa ranger company or doon sa sa platoon. Na pag sinabi mong i-hit mo yung objective ng ganito mo dapat gawin, i-hit mo. Whatever happens, i-hit nyo to. So, siguro nasa personality na ng officer yon na kailangan talagang i-push. Or maybe lack of training. Pero ang lesson learned doon, dito sa 45B, na kailangan talaga ay ulitin at paunawa sa kanya. At nung makita niya, maunawaan niya, in-execute niya naman even though hindi sila na-engage. So again, kailangan talaga ay paulitin talaga yung kung anong task ng tao. Kung anong task na binigay mo dun sa either officer or enlisted dyan, or isang platoon man yan, or yung company man yan, yung task nila. Kailangan din talaga maunawaan. Kaya very significant yung kilala mo, yung tao mo. Yung makilala mo, kilalanin mo talaga siya. Na by doctrine o dun sa system na meron tayo sa armed forces, ganito dapat yung gagawin mo. Sinabihan ka na, execute mo na lang. Pero maybe there's a challenge with the new generation ngayon. So kailangan talaga i-push pa rin ng i-push. So ganun na lang ang ginawa ko. And totoo, kailangan talaga ng supervision. Kung ano man task yan. Kahit sa pagtatanim ng puno, kahit doon sa paggawa ng komo, at doon sa pag-conduct ng combat operation or SEMO operation, or kahit sa simpleng basketball or doon sa simpleng table tennis or volleyball man, kailangan talaga kung ikaw yung team leader, platoon leader, or company commander, even battalion commander, supervise mo talaga, supervise. Kasi whatever the team does or fails to do, ang fallback niyan, ang magiging niyan ay sa ano pa rin niya, yung sa team leader niya or doon sa commander niya pa rin or company commander niya pa rin. So mandatory talaga yon na supervise natin yung mga activities ng ating mga tropa. So maraming maraming mga instances na yan na hindi na supervise na maayos. Ako, may mga pagkakataon din talaga ako sa COMO, communication, na hindi ko na supervise ng maayos yung mga details. So kailangan talaga pag officer din talaga yung kagustuhan natin na sabi natin na okay na yan. As much as possible, wag dapat ganun. Okay na yan. Ibig sabihin, i-check nyo talaga. Check and counter check. So marami talaga nagiging yan. Maraming projects or mga operations ang hindi maganda ang result dahil sa minor details. Lalo na pag operation sa ka-intel officer, malaki ang naging experience ko dyan noon, na yung mga minute details na hindi nabigyan ng pansin na very significant pagdating sa ground. Yung mga areas, gray areas na hindi nabigyan ng kaukulang contingency plan. So kailangan talaga ganun. Supervise talaga natin lagi yan, supervise. Kahit anumang trabaho yan, huwag kakalimutan. Huwag yung papaubaya totally sa kanila. Kailangan may supervision. Kaya nga, yan ang role ng officer talaga, mag-supervise. Or squad leader. Kahit team leader o team sergeant, supervise. Lagi nyo ulit-ulitin, is-supervise talaga. Kailangan yan para ma-accomplish yung task. Saka nagiging muscle memory na yan. Parang iyad-iyad natin dyan, yung immediate action drill. Pag pag inulit mo lagi yan, nagsusupervise ka sa tropa, muscle memory na yan. At makikita mo maganda ang solusyon. Tapos kung may mga kailangan man or kailangan baguhin or enhancement or kung hindi talaga pwede, kung yun ang may tasking sa yung boss mo, makapag-feedback ka agad at makaprovide ka ng other options or ng solution. So ganun. So kailangan talaga yun. At second to the last, natin ay train your people as a team. Mandatory yun, dahil na sa team. Team or squad o fire team. Kung una, kilalanin mo sila, kilala mo, mandatory talaga na kilalanin mo ang bawat isa. Sa ranger team, more open than not, sa test mission namin talagang sa bagay, team kami, lagi kayo magkakasama. Almost kilala na namin, alam na namin kung sino ka isa't isa, anong rango,
taga-saan siya, birth date, tapos yung kada movement namin, pag-execute ng iyad-iyad, parang seamless na. Normal na yon. Sa team lang yon. Ganun din dapat sa platoon natin at sa company at sa batalyon. So again, mandatory talaga yung continuous training. So kahit sa basketball, sikat na sikat yan dito sa batalyon, kahit sa FSRR. Na yung makikita mo yung strength ng batalyon o ng unit sa mga team activities. Kaya nga sabi ko doon sa team namin, yung sumali doon sa panshoot sa Akbar, yan ang show window natin ng 45 IB na train tayo, capable tayo, magaling tayong pumutok at may disiplina tayo. May kita mo rin talaga yon sa mga competition na yon, na ganung uri ng competition na talagang may sense na cohesiveness yung team at nagpe-perform ng according doon sa standard ng unit. Yan ang sinet ko na command climate. Ang command climate pala, yung sinasabi commonly dyan sa atin, ang term na command climate, ay ano yung sitwasyon ng unit nung panahon ni ganto ganon. So, ganon ang gusto kong mangyari dito sa batalyon. Sinet ko yung command climate. Ibig sabihin, ang command climate niya, ito yung sitwasyon ng batalyon nung ako yung batalyon commander. Nung ako yung batalyon commander, ang command climate ay praktisado yung tropa, laging magaling sa rifle at pistol. Then ang kanilang tuloy-tuloy ang training, hindi lang doon sa mga nasabing training na yun, sa pistol at rifle. Ngunit tuloy-tuloy yung sa admin nila, ay admin compliances ng batalyon, na-comply lahat. Tuloy-tuloy pa rin yung pag-score ng batalyon. Kahit hindi massive operation, ngunit umi-score pa rin. At marami pa rin na buwababang mga firearms. At tuloy-tuloy din yung engagement sa mga stakeholders, sa mga halog natin, sa heavily armed, lawless organized group, tuloy pa rin. At relatively peaceful at naging ESG-free ang buong basilan. So, ganun yung climate na gusto kong i-set up o na sinusubukang maging set up ng batalyon. Although, almost halfway na ako, hopefully tuloy-tuloy siya. And it will carry over up to the next the leadership next year. So, yun ang gusto ko na mangyari, o ginagawa pala, at ganun yung gusto kong mangyari talaga. Yun ang command climate na gusto ko. And panghuli sa leadership natin, sa principle of leadership, number 11, ay we should be able to employ yung unit natin according to its capabilities. So, sa akin, very basic na yun. Pag infantry unit, infantry battalion, ay kailangan talaga na may mga specialization ng tropa. So, maliban dun sa infantry function ng unit, may mga tasking rin tayo na sa civil military operation na kailangan gampanan. Dito, halimbawa sa sa pagiging kadete sa OCS o sa PMA o sa ROTC o Junior ROTC, initially you can be yung mga tasking nyo pala will be hindi pa masyadong combat. However, yung capabilities, yung training nyo may be oriented sa mga basic military knowledge pa lang, basic military skills. So, yung pag-employ sa inyo ay maybe limited pa. However, if you decided to, be part of the armed service or ma-commission later on as officers, you will be able to handle initially, pag sa infantry battalion, mataas na kagad yung bibigay sa inyo. Magiging platoon leader na kagad kayo.
Pag sa special forces naman, magiging team leader kagad kayo. Very specialized yung sa SF. Pag sa ranger naman, ano kagad, platoon leader din kagad. Pero may mga times talaga na, kagaya din dito, may mga combat operation, SIM operations, na ang nagdadala lang ng isang squad ay opisyal. At yung mga officer din minsan ay limited at senior NCO lang nagdadala sa mga combat operation. Dito sa amin, ang sa batalyon, sinusubukan namin at effective naman yung team operation, yung fire team. So, tuloy-tuloy yung training namin sa kanila, yung mga fire team, squad, and then kakatapos lang ng swift evaluation ng Alpha Company namin, ng 45B, kung saan nakapasa at maganda naman ang markado niya. So again, kailangan talaga na continuous yung training at kung ano man yung training na yon, i-deploy natin yung tao natin para ma-accomplish natin, maging efficient and effective yung unit at maganda yung outcome at ma-accomplish yung mission. Again, yun yung 11 principle of leadership, and hopefully that you are able to learn something at alam ko marami pa kayong katanungan at marami pang susunod na similar things about leadership principle or something similar to that na i-share ang site or yung site po ni Sir Reclarin. Pasalamat din sa kanya at nabigyan kami ng pagkakataon para ma-share ang gantong bagay. Ito po yung ano namin ay from experience and from theory. Muli, maraming salamat po at mabuhay tayong lahat.